inalis ng maliligalig ang mabigat na baluti ng itim na bafal. Basta't itinapon lang at napabagsakan ba itong mesa sa tabi. Sa isang higlap, siya ay naging magaan tulad ng isang swallows. Isang banayan na talon. Tumalon siya sa harap ng pinuno ng longhumen. Gumamit ng pasanayan ng agila, pinagsaluhan siya ng sunod-sunod na pagkatalo. Walang hadlang mula sa baluti ng itim na bafal. Siya ay parang ligayang kabayo. Isang sipa lang na itapon ng pinuno. Pagkatapos, kinuha ng pinuno ang malaking kutsilyo. Nagsimula siya mag-isik ng mga saksak. Kahit na malakas ang kanyang mga saksak, madali pa rin na ipagtanggol ng maniligalig. Maging nag isang tamay ay nakapadputol ng kanyang hawak na chinglong yan yun ng kutsilyo. Sa hindi ni Valaman, ginamit ang daliri, pinunit ang tiyan ng pinuno. Ang matinding sakit ay nagulot sa kanya ng sigaw. Pagkatapos ay mahipit na sinafal ang kanyang buto ng pipa. Sa pagdulas, nasaktan ang kanyang dalawang braso. Sa wali, pinutol ang kanyang pulso. Sa oras na ito, siya ay lubos nang. Nawalan na takayahang makapaglaban. Naitapon ng isang malafas na suntok. Habang nakikita na lahat na maniligalig ay handang gumamit ng nakamamatay na galaw, anak na babae ng chief ay hamaran sa kanyang harapan. Sa gitna ng panganib na ito, isang suntok mula sa lalaki ay nagpalipat sa maniligalig. Bakit ang taong ito sa aking harapan ay napakalafas? Sa katunayan, siya ay ang pinakamagaling sa timog, si IP Man, na minsan isang sipa ay naitapon ng isang adult na lalaki ng daan-daang metro. Ang matigas na pader ng semento ay parang tofu na nag-wrap. Isang suntok mula sa kanya ay nagpasok sa maliit na hapon sa lupa. Si Yanan, siya ay may tuturing na pinakamagaling sa martial arts sa kanyang panahon. Ngunit sa araw na ito, ang maliit na hapon ay nagdaos ng paligsahan. Si Yanan, upang agawin ang mahaliin ng sining ng martial arts ng China, ngunit ang mga kilalang guro ay hindi makatala sa mga hapon. Kasanayan na maiwag ang hakbang. Mintinitan. Kasanayan ang baliktad na suntok. Sila ay hindi katapat ng mga hapon. Ang mga hapon ay patuloy na nagtatawa sa mga tradisyonal na martial arts na ito. Ito ay mga bulaklak plus ang top at matagandang sipa. Talagang hindi kayang labanan. Sinasabing sila mga may sakit si sila ng Asya. Wala isa man na kayang makapaglaban. Sa oras na ito, ang guro ay nakahiga sa lupa. Ngunit matatan siyang nagsalita na siya ay hindi magusay sa kanyang sining. Na natalo pa niya, hindi ibig sabihin na maaari mong insatuhan ang sining ng martial arts ng China at may lapas ng loob pa magsalita. Mamamatay ako? Uminto ka. Sa oras na natapos ang kanyang sinasabi, isang anino ay mabilis na dumating sa ibabaw ng entablado. Isang sipa lang ay itinabuya kaaway. Ang malafing lapas ay nagusak sa sahig. Narito na naman ang isang walang muwang na naghahanap na tamatayan. Sa harap ng mabangis na atake ng kaaway, ang lalaki ay puro depensa lamang. Talagang hindi siya nabigay ng bomb lafas. Nais lamang yung makipagkaibigan sa pamamagitan ng martial arts. Hanggang dito na lang, ngunit tatawa ay naniniwala na ang martial arts ay sining ng pagpatay. Ang bawat dalaw ay tiyak na maghahatid ng buhay o kamatayan. Nagtatawa sa lalaki na wala talagang kakayahan. Dahil dito, siya ay napasya na muling subukan ng kakayahan ng taway. Batay sa iyo, anong sekta ka ba? Ano ka ba? Wing Chun, IP Man. Na marinig ng mga kaaway ang pangalan ni IP Man, agad sila naging interesado. Nais niya siya mismo ang pumatay, ang pinakamagaling sa timog na rehiyon. Sa ganitong paraan, may papakita na ang karate ang pinakamalafas. IP Man. Sa pagitan ni IP, oras ni IP Man. Sarap, IP Man. Kahit gaano kakagaling, isa ka lamang tao, hindi kailanman mababago. Ang China ay sinakop ng aming dakilang imperyo ng Hapon. Tadhana ng pagkakasapop, papatay ako sa inyong lahat. China. Papatayin tayo lahat, 5 pinakamagaling na Hapon. Ang mga kaaway na malubram na sugatan, dinala sa harap ng pinuno ng Black Dragon Society. Sa harap ni Kuan Wei, siya ay naniniwala na natalo sa kay IP Man. Nawala ng mukha ang imperya na Okbo, kaya tinugot niya ang kanyang samurai na tibak, isang satsaklan at napatay niya ang kapansanan. Pagkatapos, inihayag niya sa labas na si IP Man ang pumatay sa mga tao ng Black Dragon Society. Napatay. Nagsimula sila maglagay ng patong sa kanyang gulo at sa oras na yun, nalaman ni IP Man na ang mga Hapon ay nagtatago sa iba't ibang lugar.
Kaya't gumamit siya ng alias na Yechi, kasama ang kanyang asawa. Pumunta siya sa Hilaga Region ng Longwomen. At ang pinuno ang paralan ay bina ni IP Man. Ang ginan ay matagal na nakarinig tungkol sa mga magagandang bagay na ginawa ni IP Man sa Timog. Patuloy siyang pinuri, ganito ang dapat na parusa. Mamamaliit na hapon. Pagkatapos ay pinayagan sa IP Man na manatili dito. Sa katunayan, ang Timog at Hilaga ay libo-libong milya ang layo, walang nakakakilala pa IP Man dito. Ako pang hindi makilala ng mga hapon. Kailangan na itago ang pagkakakilalan at hindi yan dapat timidin ng Wing Chun. At ang ginan ay naghahandal ay pagkatiwala pa IP Man. Ang bagong pinuno ng Longwomen, dahil sa hinaharap na paralan, kailangan ng isang tao na kaya humawak ng malaking responsibilidad. Ngunit nang ipahayag ito sa mga estudyante, walang sino man ang tumingin kay IP Man na may respeto. Sabay-sabay silang nagsabi, siya ay isang walang silbi na tumafas mula sa Timog at sinabi ng panganay na kapatid si Sangay. Kapag natalo siya sa kanilang pag-usapan, may ilan pang nagsabi sa guro na mag-ingat, huwag sa uli. Nahayaan na isang walang silbi na manugam. Nasa kopi ng Longwomen, hindi naman ipinapagbagsak ng Longwomen. Sa wali, takot na siya. Kahit siguro, wala nang puwang para sa isang espiritual na plapa. Nang marinig ito, si IP Man ay biglang nagalit. Isang sipa ay tinapon ng tao ito. Naitaboy ng 100 metro. Diretsong naipasok sa pader. Ang pader ay nag-grab sa lapas ng sipa. Ngunit ang tao ay walang sugat. Tanging na may kontrol sa lapas. Napakatumpak na tao ang makakagawa ng hatman na ito. Sa puntong ito, inihayag ni IP Man sa lahat na maaari nila pwestunin siya kung maririnig kumuli mula sa inyo. Ang kawalang-galang sa guro, hindi na pa magiging mawin. Gayon pa man, ang panganay na kapatid si Samay. Nakita pa niya kaunting lavas, kaya siya ay nabigay ng hamon sa kanya. Tanging sa pagkapanalo lamang, maaari maging pinuno ng paralan ng dragon na tiger. Alam ni IP Man na upang makapatay yun dito. Ang laban na ito ay hindi maiiwasan. Gayon pa man, sa harap ng atake ng panganay na kapatid si Samay, siya ay patuloy na umiwas lamang at ang lahat ay naniniwala na si IP Man ay walang lavas. Sa susunod na segundo, nagsimula nang umatake si IP Man. Bawat dalawa ay kayang talunin ang kalaban. Gayon pa man, piniling ng momento, sinamantala ng panganay na kapatid sa Sanay ang pagkakataon at sumuntok. Akala ng lahat ay tiyak na mananalo ang panganay na kapatid sa Sanay. Madaling na panalunan ni IP Man ang laban na ito. Nagpahayag pa siya na siya ay nandito sa iladang teritoryo. Hindi siya nandito para sa labanan. At ayaw niya makipaglaban para sa posisyon ng pinuno ng paralan. Kung nais ng panganay na kapatid sa Sanay na maging pinuno ng paralan, sige, maging siya na. Pagkatapos sabihin ito, siya ay naghahanda ng umalis. Hindi inaasahan na mo ang salitang ito. Agad na nabigay liwanag sa panganay na kapatid sa Sanay. At sa laban kanina, si IP Man ay napakita ng awa sa lahat ng pagkakataon. Kaya tagan siyang lumuhad sa lupa. Inamin niya siyang bagong pinuno ng paralan. Nakiusap siya na palapasin ang Longwomen upang labanan ng mga hapon. Ngunit sa susunod na segundo, isang plafa ang lumipad mula sa labas. Ito pala ay si pinuno ng agila na dumating upang haminin. Nais na makuha ang lihim ng Longwomen upang ibigay ito sa mga hapon. Nakikita ang tanyag ng mga biyasa sa iladang teritoryo na nagiging alalay ng mga hapon. Sinasabi sila ay mga salat sa mundo ng martial arts. Gayon pa man, ang tanyang lakas ay labis na nakakatakot. Madali niyang pinisa ang mga batong nakalatan sa lupa at sinabi na sino man na makatalo sa kanya ay hindi na kailangan ibigay ang lihim na aklat. Si IP Man ay handang turuan siya ng leksyon. Ngunit siya ay pinigilan ng tanyang ginan. Ang taong ito ay hindi nagkukulang sa lakas. Ang karaniwang martial arts ay talagang hindi makakapanalo. Kung gagamitin ng Wing Chun, tiyak na mahayag ang pagkakakilanlan. Kaya ang tanyang ginan mismo ang pumasok sa laban upang harapin siya. Si Agang. Nakita na may kaunting lakas sa matanda nito. Agad niyang ginamit ang kanyang lakas at pinasabog ang kanyang damit. Pagkatapos ay inalis ang bigat ng kanyang damit na gawa sa zuwan tayo na may bigat na 10,000 kilo. Madali niyang pinagsama ang tabi na batong mesa. Na yun ay nais niya ipakita ang tunay na lakas. Talaga ng mga kanyang ginanay. Tinamaan at napilitang umatras. Pumiling si IP Man na makapaglaban. Siya ay agad na tinanggihan. Pagkatapos ay napatuloy sa labanan sa kanyang kalaban. Ngunit ang bawat atake niya ay madaling nawasak. Pati nangis ang kamay ay pinutol. Ang kanyang hawak na Chinglong Yanyu daw. Sa pagkakataong hindi siya handa, ginamit niya ang daliri upang hiwain ang tiyan ng kanyang ginan. Ang matinding sakit ay nagbulot sa kanya ng sigaw ng pagdurusa. Pagkatapos ay maipit na sinafal ang kanyang buto ng braso. Sumunod sa daloy, nadulas at nasugatan ang kanyang dalawang braso. Sa wali, pinitalpantan niyang pulso. Sa puntong ito, siya ay ganap na nawala ng kakayahang makapaglaban. Guro.
matigas ang ulo. Hadlangan mo ko. Tiyak na kukunin ang aking buhay. Kung gayon, gagawin kong lahat upang dahin ta kay Ama. Yung Jane. What? Yung Jane, dalhin ang tatay para mapagamot. Ako ang bahala sa kanya.